So nakikita natin dito, wala talagang kuryenteng nag-spark. Yan, so dito po sa part na ito, signal light natin may accessory. While dyan yung kulay black, check natin, say kickstart. Yun, walang ilaw. Yan, so dito naman sa CDI, ito po yung kulay black, check natin kung may kuryente yan. Galing muna natin. Ito kasing kulay black, accessories wire, ito yung magsusupply sa ating CDI. Sige. Yun oh, may kuryente no. Oh, di ba? Pause ka na to. Yun, napakalakas. Yun! Yun, good morning mga idol. May dinala po sa atin ulit no. Ito po yung mga suki natin dito na tayo yung nagme-maintenance ng kanilang mga pang-scrap na motor no. Ayan, so ito po ay datambay dahil nag-stop muna si sir na mag-scrap no, at nabawasan po yung tinatawag niyang biyahidor. Yun po yung gumagamit sa motor no, na namamakal. So natambay po ito ng, sabi ni sir, nasa mga 3 or 4 na buwan. Tapos ngayon may biyahidor siyang gagamit nito. Nandun sa taas, nagdi-deposit. Ayan, so ngayon papanda rin natin, check natin yung kalagayan. Napansin natin dito para nag-overflow. Unang check natin kung may kuryente yung kanya unit. Tapos palit palit gulong, at kita nyo naman yung upuan, kinain na ng matalim na puwet. Ayan, so magpapalit din tayo ng gulong dyan mamaya. Update ko na lang kayo pag okay na yan. Ito muna no, kung ano yung gagawin natin pag na-stock po yung motor. Syempre unang-una, pag stock po yung motor, ay lilinisin po natin yung kanyang karburador, no? Kasi nga po na karoon po ng mga stagnant or patay na gasolina sa loob nito. Yan, pero check muna natin kung may kuryente, no, bago natin to linisin, no? Okay, susi on. Yun, walang kuryente mga idol. So walang kuryente. Kaya ayaw mag-start. Kasi nilagyan nila ng gasolina, at mapansin naman natin marami po yung gasolina kasi nag-overflow nga. O yan. Nilinisin natin yan, pero check muna natin yung kuryente. So nakikita natin dito, wala talagang kuryenteng nag-spark. Ano? Walang spark no mga idol. Okay. And so check muna natin yung accessories wire o yung positive no. Kasi wala pong kuryente no na pumapasok. Dito tayo mag-umpisang mag-check sa battery. Okay. So brown out po yun yung battery. At ipapa-kickstart natin. Pwede ba niya kito? Yun, so meron naman, ayan o. Ayan. So may kuryente po na binibigay ng supply si regulator. Ngayon check naman natin yung accessories wire kasi naka battery operated na po ito mga idol no. Check natin yung kulay black sa ating wiring no. Dito na lang tayo, hindi na tayo lalayo sa signal. Ayan, so dito po sa part na ito, signal light natin may accessory. While dyan yung kulay black, check natin, say kickstart. Yun, walang ilaw no, walang ilaw. So kaya hindi nagbibigay ng positive dito sa CDI. So check natin si CDI para dire-diretso na. Ayan, so dito naman sa CDI, ito po yung kulay black, check natin kung may kuryente yan. Galing muna natin. Ito kasing kulay black, accessories wire, ito yung magsusupply sa ating CDI. Sige, kickstart. Saan na? Yun, wala oh. Wala siyang positive, kaya walang kuryente. Yun, yung check natin dyan sa part ng susi, no? Sa ignition switch, kasi mapapansin nyo, para may putol-putol din dito, yun. Ayan. Check natin ito dito. Binalatan, no? Yun. So, ito po yung accessories wire, yung black, tapos yung positive na galing battery, ito po yun, no? Pag
connect muna natin sila, maya natin titignan doon po sa dashboard, no? Maya natin yan ayusin. So yung mapapansin yung mga idol na rekta lang muna natin dito para ma-double check lang natin kung may pumapasok ng kuryente sa accessories wire dito papunta sa kanyang CDI. So yung kulay black tusukin natin. Ayan nating accessories. Sige, kickstart. Iyon, meron na. Kanina wala, di ba? So ngayon meron na. So turbol na tayo nito, no? Sana meron ng kuryenteng lumabas sa ating tension wire. Okay, nailagay na po natin yung CDI. Check natin sa kabila. Sige. Yun, no, may kuryente, no. Oh, di ba? Pus ka na to, eh. Yun, napakalakas. Okay, meron na, okay na. So, try natin itong ikabit. So, ay kinabit ko lang muna at try natin ipasipa. Kahit hindi pa natin nalinis yung kanyang carburetor, try natin kung mag-action pong umandar. Andar na tayo. Eh, yun! Andar na, mga idol. Wait. Yun. So, yun na mga idol, ganun lang po mag-troubleshoot, no? Nawalan po ng accessories wire kaya hindi umandar. Yun. Paubos. Ayan, so nakita natin yung kanyang carburetor. Matagas, lilinisan natin yan mamaya, no? Tapos yung mga tagas-tagas dyan sa ibabaw, mga idol, tatanggalin natin yan, no? Linisin na rin natin yan. Tarin yung under na naman, di ba? Carburetor, linis natin yan. Yun. So, patay. Alright? So, ganun lang po mag-troubleshoot mga idol ng ating CDI, no, ng ating motor. Check muna natin yung kuryente, no. So buti na lang sa part lang po na CDI nagkaroon yung problema sa motor na ito, no, sa accessories wire, no, papunta lang po sa kanyang susi, no. Ayan, dito lang po nagkaroon, no. So yung mga idol, no, buti na lang dito lang nagka-problema sa kanyang accessories wire, no. Mahalaga talaga sa ating pag-wiring na meron po tayong test light na ginagamit para hindi po tayo hula ng hula kung saan po yung walang connection. Madali lang po ang buhay sa pag-wiring pag meron po tayong test light. Ayan, so ganito lang muna yung video natin mga tropa. Sana nagustuhan nyo po yung ginawa nating video at sana nakatulong ito, video na ito sa inyo, no, sa para magkaroon kayo ng idea kung paano mag-troubleshoot, no, about sa wiring, no. Ayan. So dito lang muna tayo. Peace out muna mga tropa. Bye-bye. Ayan, so huwag nyo kalimutan, subscribe. Salamat po.